Mapagpalang araw po kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po'y mag-aaral ng Biblia. Ito po'y bigay ng Gideon International. Pero bago tayo mag-aaral, tayo muna ay mananalangin. Hingin natin ang patnubay ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoon Diyos sa aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong salita sa Biblia. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo, unang Korinto 8, simulan ko po sa 4. Tungkol sa mga pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos. 5. Bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit o sa lupa at maraming tinatawag ng mga Diyos at mga Panginoon. 6. Sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama, na lumikha ng lahat ng bagay at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan niya'y nabubuhay tayo. So, itong kukunin natin, ang sabi ni Pablo sa 6, sa ganang atin, tinutukoy niya mga mananampalataya na kanyang convert sa kanyang panahon. Sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. So binanggit pareho ni Jesus, ni Apostol Pablo na iisa lamang ang Diyos. Iisa lamang ang Diyos. At iisa ang Panginoon, si Jesucristo. So dalawang individual yan, Father and Son. Iisang Diyos at saka iisang Panginoong Jesucristo. Yan po nakasulat Walang labis, walang kulang, letra por letra. Ngayon, dito sa 1, babasahin na sa 1, 1:1 at 1:1 hanggang 2. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita Diyos. 2. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. 3. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Maliwanag. Yung sinulat ni Pablo, itong binasa natin, 1:1, 2, 3. Magsangayon silang dalawa. Pinakikita lamang yung sinabi ni Pablo at yung sinabi ni Juan, magkatulad. Na si Jesus ay, anong sabi ni Pablo?
natin yung 6, unang Korinto 8. At syaga ng ating sa mga Diyos ang Ama na lumilikha ng lahat ng bagay at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisang Panginoon si Jesucristo at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan niya nabubuhay tayo. E di magkatugma sila. Hindi po pwedeng magkakontra yan. Ang sulat ni Pablo. So, dalawa. Dito, sino yung salita na kasama ng Diyos? Basahin po natin dito sa verse 14. Naging tao ang salita. Yun. Naging tao. Hindi tao. Naging tao. Iba yung salitang tao, iba yung salitang naging tao. Yung naging tao, hindi po naging tao. Ibig sabihin, hindi siya tao. Naging tao ang salita. Ang salita, yung kasama ng salita ay Diyos. Sabi sa verse 1, verse 2. At siya'y nanira sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan, kadakilahan, puspos ng kapag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilahan ito bilang bugtong na anak. Sino yung bugtong na anak? Wala pong iba kundi si Jesus. Yan. Punta naman tayo sa maliwanag na yung salita naging tao. Siya po si Jesus. Ano si Jesus? Ayon doon sa talatang 1:1. Ulitin natin. Sa 2. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Magkasama na sila. In the beginning, magkasama na sila. Doon sa verse 1, sa pasimula pa naroon na ang salita. Naroon na. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. So, kung titignan natin kung sino yung salita, si Jesus. Kung ang Diyos, Diyos din po pala ang kanyang anak na kasama niya sa pasimula, in the beginning. Kasama na pala sila ang Diyos at si Jesus. Sipin niyo po. Diyos ang salita, sabi ni Juan. So maliwanag, Diyos ang kanyang anak, si Jesus. Iba po yung tatay, iba yung anak. Anak siya. Kaya sa Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Okay? Punta pa tayo dito sa 1 pa rin. Natin yung chapter 17 ng 1 naman. Babasahin 17 1:17. Pagkasabi ni Jesus ang mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at kanya at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka na niya. 2. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay buhay na tulingan natin, na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. 3. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. 4.
Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang pinagagawa mo sa akin. 5. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likahin ang sanlibutan. So, napakaliwanag po, ano? Anong sabi ni Jesus sa 5? Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon. Nung nangangaral na si Jesus dito sa lupa. Ngayon, ang karangalan taglay ko sa piling mo bago likahin ang sanlibutan. Bago likahin yung karangalan ni Jesus, wala pa yung sanlibutan, ha. Lahat ng nakikita nyo, wala pa yan. Yan ang ibig sabihin ni Jesus. Anong sabi niya? Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago likahin ang sanlibutan. Yung karangalan na taglay niya bago likahin ang lahat ng bagay dito sa lupa. So, diyan mo makikita taglay ni Jesus ang pagiging Diyos bilang anak ng Diyos. Punto, ang babasahin natin yung 3. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kikilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos. Yung sinabi ni Pablo, parehas lang. Iisang Diyos. Kanya lang kay Jesus ang nakalagay, may nakalagay na tunay. At si Yesu Cristo na iyong sinugo. So, dalawa yung kikilalanin natin dito. Iisang Diyos na tunay at si Yesu Cristo na iyong sinugo. Ngayon, punta tayo sa 1. Unang 1 naman. Ano naman ang mababasa natin dito? Unang 1. Bumabasa po tayo ng Biblia. Di tayo naglolokohan. Ito. Ang unang sulat ni Juan. Uno. Sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya, nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. So yung salita doon sa 1:1, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So sa 14, nagkatawang tao ang salita. Ito yung sinasabi ni Juan. Anong sabi niya? Narinig namin siya. Siyempre kasama nila din, narinig nila. At nakita, napagmasdan at nahipo ng aming kamay. 2. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya. Pininulit na naman yun. Nakita namin siya. At pinatotohanan sa inyo. Pinangaral pa rito. At ipinangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan. Nakasama ng Ama at nahayag sa amin. 3. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikisasama at sa kanyang anak na si Yesu Cristo. 4. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Kita nyo, napakaganda. So, sino yung salita? Yung nakita nila, nahawakan, narinig.
napagmasdan, nakasama. Sino yan? Ang ating Panginoong Yesu-Kristo. Punta naman tayo sa unang 1, chapter 5, verse 20. Ganito naman ang ating mababasa. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos. Yes po yung anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makita natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So, si Jesus din po pala ay tunay na Diyos ayon sa kasulatan. Iba po yung Ama, iisang tunay na Diyos. Yun po yung Ama. Si Jesus naman, tunay na Diyos. Kaya magkaiba po sila eh. Iba po yung Ama, iba si Jesucristo. So, pinangaral ni Juan, ang Diyos si Jesus. Ang pinangaral ni Pablo, ang Diyos at si Jesus. Paano tayo magkakamit ng buhay na wala hanggang sa piling ng Diyos po yan. Anong sabi niya? Kailangan kilalanin natin ang Diyos, ang isang tunay na Diyos, at ang kanyang sinurong si Jesucristo. Sino si Jesucristo? Tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Napakaliwanag po, walang labis, walang kulang. Letra por letra. Kaya lagi niyo pong tatandaan, wag po kayong magpadaya sa iba't ibang mga reliyon na hindi po nila pinangangaral ang tamang aral. Ang kanilang pinangangaral po ay yung kanilang doktrina. Doktrina nila. Hindi, dapat yung nakalagay sa Biblia, basahin mo. Yan ang ituro mo. Bakit? Mahirap na sumasampalataya kaya hindi mo naman nalalaman na sinasampalataya. Dapat yung nakasulat sa Biblia, ang ating pong sasampalatayanan kaibigan. So, para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan, kaya po, nagbasa tayo. Oh. Si Jesus ba? Diyos? Opo. Doon sa 1:1. Ang Diyos kasama yung salita at ang salita ay Diyos. Oh. Eh naman mga kritiko ng Biblia. Eh di dalawang Diyos mo. Dalawang Diyos mo. Binibilang nila ang Diyos. Iba po ang Father, iba po yung Son. Pareho po silang tunay na Diyos, pero ang tatay ay iisa tunay na Diyos. Iisa lang po yun. God the Father. At tunay na Diyos si Jesus. Huwag po kayong magpaninlang sa mga manlilinlang. Kaya sabi ni Jesus, ito po sa chapter 24 ng San Mateo 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Meron pong mga taong inililigaw ang kapwa niya tao pagdating po sa harap. Kasi kung ano po yung doktrina nila, yun po ang itatanim sa iyong kaisipan. Hindi. Yung nasa Biblia dapat ang itanim sa iyong kaisipan.
Hindi yung doktrina nila. Anong doktrina nila? Maraming reliyon. Si Jesus, tao, hindi Diyos. Ano pa? Si Jesus, hindi siya pinako ang krus. Iba yung pinako sa krus. Kamukha niya lang. Marami silang mga pangontra. Sige, hanggang dito na lamang po. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin. Nawa yung mga nanonood ng video, buksan mo ang kanilang mga isip. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Po inyong kaibigan kay Jesus, Christ alone. Bye-bye.